Doon sa right corner ng picture kita yung bintana namin. May reddish glow coming from the outside. And what creeped me out the most is may mukhang nakangiti. Huwag ka nang maglalaro ng camera sa gabi. Now, this happened way back 2008. Bata pa ako. Brown out that time due to heavy rain, so buong magdamag na kakandila lang kami. Dun sa kwarto, may sofa, and dun ako pansamantalang pinaupo saglit kasi inaayos ng parents ko yung kama. Then, they gave me this new release keypad Samsung phone na may camera to keep me busy. Ako na batang nawili sa bagong gadget. Siyempre, naglaro ako. Pero naintriga talaga ako sa camera. So, yun yung pinagtripan ko. Sa harapan ko nandun yung coffee table. Doon nakapatong yung nag-iisang kandila na nagsisilbing ilaw sa kwarto. I took many pictures of it in many angles. Nung naayos na yung kama, kinuha na sa akin yung phone and pinatulog na ako. Kinabukasan, Lola went to check the phone. Di ba uso password nun, kaya kung sino-sino lang nakakabukas ng phone. Anyway, nung una si Mama yung tinawag niya. Tignan mo nga to, she said, sabay pakita ng screen. Itong si Mama, nagulat. Pero for some reason, nginidyan niya ako nung humarap sa akin sabay sabing, "Nak, tignan mo yung napicturan mo." So ako, na-excite ako thinking na yung kandila yon. Well, yung kandila nga. Only may sumama. Doon sa right corner ng picture kita yung bintana namin. May reddish glow coming from the outside. And what creeped me out the most is may mukhang nakangiti. Huwag ka nang maglalaro ng camera sa gabi, bilin ni Lola sa akin. Si Mama naman hindi ko maintindihan. Ginawa niya pa talagang wallpaper yon para lang hindi ko napakialaman yung phone niya. Till this day, that image scares me. Pero hindi na siya nag-e-exist kasi nanakaw yung phone na yon sa jeep. Pero what if may akyat bahay lang pala nun tapos na timing? Or what if glare lang yon ng camera? Pero kasi old camera siya eh. And we know that old cameras got the creepiest shots.